Hello guys, ito po si Lani ng Maryland Ginger Garden. So sa video po na to gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko para maihanda ang raised bed na yan para sa susunod na taon. Ito pong raised bed na to ang tinatawag ko na prime raised bed. Ang dahilan po dyan ay dahil sa liwanag na nakukuha ko dito sa location na to. Kumbaga sa real estate, ito yung location na mahal kasi dyan ko itinatanim yung mga halaman na kailangan ng full sun. May mga halaman po na nangangailangan ng full sun. Kapag sinasabi po natin na full sun, yun po yung mga halaman na kailangan ng 6 hanggang 8 or higit pa na oras para makapag-produce ng maayos. So, kapag yung mga halaman ay namumulaklak or nagpo-produce ng bunga, nagpo-produce ng bulb, anything na katulad niyan, ang liwanag dito ay maganda talaga sa lugar sa location na to. So yun po yung tinatawag ko na prime raised bed. Siguro sa mga susunod na video tatalakayin ko yung ibig sabihin ng full sun, partial sun, partly shaded, yung mga ganon. Pag-aralin natin yun sa susunod. Pero ngayon gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano yung proseso na sinusundan ko para ihanda yung raised bed na ito. Ito yung tinatawag ko na prime raised bed. Dahil maliit lang naman talaga yung garden ko, pinipili ko lang talaga yung mga halaman na itinatanim ko dyan sa prime location na yan. Believe it or not, nakapagtanim ako dyan ng okra, summer squash, mais, cucumber, basil, at saka asparagus. Pinagkasya ko lang talaga sila dyan. Siksikan sila dyan, pero carry lang. Kung nakakapagsalita lang yung mga halaman na yan, malamang ilangalan na ako nila kasi talagang siksikan lang sila dyan. So, ayan, pagkatapos nga ng summer season, kailangan talaga maglinis. So, kailangan na lang tanggalin yung mga yan. Kapag patapos na talaga yung summer season, madalas kawawa na tingnan yung mga halaman na yan. Para na sila may mga sakit at inaatake na rin sila ng mga peste. So, pagkatapos ko naman linisin yan, yung mulch naman yung tinatanggal ko kasi wood chips yung ginagamit ko dyan or wood shaving. So, ayokong mahahalo siya sa lupa. Kaya ginagawa ko, tinatanggal ko muna siya bago ako mag-replenish ng soil. Pinagpipira-piraso ko rin yung mga halaman na binunot ko kasi yun naman ang ginagamit ko para maging pagkain ng lupa. Para naman mabilis na ma-decompose yung mga pinagtabasan ng halaman na ilalagay ko mamaya. Dito naman, nagtatanggal ako ng konting lupa para mas mabilis ko matabunan yung mga pinagtabasan ng mga halaman. Ayun nga lang, sa proseso na yan, madalas nakikita ko rin yung mga grubs. Kaya yun, tinatanggal din muna ako habang naguhukay ng lupa. Yung mga grubs kasi ay yung larvae ng mga Japanese beetle na naglalabasan tuwing summer. So pagkatapos ko naman ilagay yung mga pinagtabasan ng mga halaman, tatakbong ko naman na siya ng lupa. Isa po yun sa mga pamamaraan na pwede niyong gawin para makapagbalik ng nutrients sa lupa. Nagdagdag na rin ako dyan ng ilang bags ng lupa para sigurado mapupuno ko yung raised bed. Pagkatapos ko punuin yung raised bed na yan, ang ginawa ko naman ay nagdagdag din ako ng compost. Bukod pa dyan, nagdagdag din ako ng tinatawag na perlite, vermiculite, at saka azomite para maging mas loose yung soil. Sa Pilipinas, ang madalas na alternatibo sa paggamit ng perlite ay yung rice hull. Pero dahil wala kami yan dito, madalas perlite ang ginagamit namin. Pagkatapos ko mahalo ng mabuti yung lupa, diniligan ko naman siya. Sa stage naman na to, inilagay ko na yung aking watering system na may guide na rin sa square foot gardening. Diyan naman, inilinya ko na yung mga halaman para mabilis na makapagtanim maya-maya. Ito na sana yung exciting na part kaso nung inilalagay ko na yan dyan, nako, padilim na pala kaya yan, ang kinalabasan, kinabukasan pa ako nakapagtanim. So yan, kinabukasan nga, itininim ko na rin yung aking mga broccoli, cabbages, dyan sa raised bed na yan. Kung napansin nyo, malalaki na yung halaman nung na-transplant ko dyan sa raised bed na yan kasi talaga namang naghintay ako ng ilang weeks pa bago nakapag-transplant at may ready yung raised bed na ito. Dahil alam ko na madidelay yung pagtatanim ko, idilipat ko muna sa mas malaking paso yung mga punla para hindi mabansot yung mga punla. So nakita nyo nga, medyo malalaki na siya nung inilipat ko dyan sa raised bed na yan. Gaya nga ng nakagawian ko sa pag-garden, ang kasunod na trabaho naman kapag tapos kong itanim ang mga punla ay ang pagbo-mulch. Madami naman kasing benepisyo talaga ang pagbo-mulch ng garden. So talagang ginagawa ko yan. At kung hindi nyo pa po naitatry na mag-mulch ng garden, gusto ko po kayong i-encourage na gawin nyo rin yan. At syempre, pagkatapos may tanim yung mga punla, hindi rin dapat kaligtaan ang pagdidilig. Dito naman ay gumagawa naman ako ng protection para sa mga halaman. So yung mga itinutusok ko dyan ay tinatawag na stakes, pero pwede rin dyan ang bamboo sticks or kahit ano na pwedeng maging foundation ng frame. Ang mga ginamit ko naman para sa mga arches na yun ay mga
tubo na para sa watering system. Naka-crisscross lang naman siya at nilagyan ko na rin ng support sa bandang gitna. Pagkatapos ko nga mailagay yung mga tubo ay tinali ko naman siya para may foundation naman na mas maayos yung cover frame. Medyo nanipisan pa ako sa mulch na inilagay ko kaya makalipas ang ilang araw nagdagdag pa ako ng konti. Wood shaving ang ginamit ko sa pag-mulch ng garden na yan pero pwede rin gamitin yung mga tuyong dahon at iba pang material. Malaking tulong kasi yan para maprotektahan yung lupa. Nakakatulong din ito para ma-regulate ang temperatura at para maiwasan na palagi natutuyuan ang lupa. At dahil nga wala kaming maayos na bakura, naglalagay ako ng fine insect netting para maprotektahan ko yung mga halaman sa mga hayop na gustong kumain sa kanila. Protection din ito laban sa mga uod na kumakain ng mga brassica plants katulad ng cabbages at mga broccoli. At dahil nga lumalamig naman na dito, pinalitan ko naman yung insect netting ng plastic sheeting na 6 mil ang kapal para naman maprotektahan ko yung mga halaman sa freezing temperatures. Yung ideya na yan ay katulad na rin ng paggamit ng greenhouse pero ginawa ko na siya mismo sa raised bed. Isa yan sa pinakamaganda at pinakamatipid na pamamaraan ng pag-extend ng growing season lalo na sa mga malalamig na lugar kasi nagiging protection talaga yan sa halaman kapag sobra-sobra yung lamig. Huwag niyo pong ikwento sa iba, yan po yung sekreto ko sa pagtatanim dito sa amin sa Maryland kahit na winter season na. Pero kung hindi ka talaga mapigilan, ishare mo na lang tong video na to sa iyong kaibigan lalo na kung nasa ibang bansa sila at gusto rin nilang mag-garden kahit na may winter. Lalong-lalo na kung mild lang naman ang winter sa kanila. Ayun, salamat po sa panonood ninyo. Kung nakarating po kayo sa dulo ng video na to, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana po ay meron po kayong napulot na idea mula sa video na to. Kung meron po kayong topic na gustong i-cover, paki-comment naman po sa ilalim para po mapaghandaan po natin at ma-discuss natin yung topic na yan sa mga susunod na video. Salamat po sa panonood. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Kung pwede pong i-share po ninyo yung video na to, sobrang mas ma-appreciate ko pa yan. Salamat po. Bye-bye. Hanggang sa susunod.